What is up guys? Another day, another vlog na naman tayo mga ka-MT. Yan, sana nag-enjoy kayo sa araw nyo ngayon. So, ito nga pala, nandito nga pala tayo sa Kalsada Tibas ngayon from my parents' house, no? Yan, so ang goal natin today, pupunta tayo sa isang machine shop. Tapos, ipapagawa natin yung bracket ng plate natin, no? Kung matatandaan nyo, umorder nga pala ako sa Shopee ng tail tidy. Actually, naikabit ko na yung tail tidy. Dalawa nga yung binili ko, pang MT-15 tsaka pang MT-03. Kaso sadly, yung MT-15 hindi siya fit. Ngayon, umorder ako pang MT-09 naman siya. So, hindi talaga siya mag-fit kasi pang MT-09 yung in-order ko. Pero kasi yung MT-03 na plate tail tidy, no? Hindi siya masyadong mahaba or masyado siyang maikse, in short. Okay? Kung masyadong maikse, kaya parang pagka kinabit natin yon, syempre may OBR ako, tapos meron pa akong top box, baka hindi kayanin. What do you mean by hindi kayanin? Baka naman tumama. Okay, baka kumaskas dun sa gulong, may tendency masira pa yung plaka, no? So papakita ko yun sa inyo kapag dumating na tayo dun sa point na ikakabit na natin siya. Pero definitely mamaya ikakabit ko yung plaka, no? Tapos ipapakita ko sa inyo kung bakit kailangan natin siyang pabutasan, no? Dun sa MT-03 natin. Though fit na fit yung sa MT-03 at napakaganda nung lapat niya, especially because bumili rin ako kasi ng nung undertail fender, undertail cover rather, yon. Tapos stainless na rin yun, no? Nabili ko lang din siya sa Shopee, mga around 300 to 400. Tapos pinabutasan ko na rin siya sa machine shop. Actually ako lang din nagdi-DIY nitong lahat ng upgrades ko sa motor eh. DIY lang yan. Tapos kapag hindi kinaya nung barena, usually dinadala ko siya sa mga machine shop. Tapos bibigay ko yung directions kung paano bubutasan, kung saan bubutasan. Tapos ako na rin yung nagsusukat. So paano yun? Paano ko siya sinusukat? Ginagawa ko, gumagamit ako ng vernier caliper. Tapos ipapantay ko yung mga butas niya dito sa mismong butas ng tail sa motor. Tapos gano'n, susukatin ko, itatantos ko yung mga sukat. Tapos yun na. By the way, pupuntahan pala nating machine shop dito lang sa may bandang Hagunoy, kasi dyan nagkukumpulan yung mga malulupit na machine shop. So, yung iba kasing machine shop pangit eh. Bakit? Hindi nila sinusunod kung ano yung gusto mo. Ngayon dito, sinusunod nila. Kaya mas matutuwa ka talaga kasi hindi yung expectation mo mas maganda, no? Mas nasusunod, mas pulido, mas akma yung gawa. Bakit kaya no entry ng 4 wheels dito? Hindi pa rin ba nagagawa to? Or what? Hindi ko alam kung ano eh. Just lang dahil mo na, maipit tayo dyan eh. Okay, let's go. Natin maipit, safe lang tayo. What happened here, brother? Up. Init. Gagawa na natin siya ng ikakabit na natin yung tail tidy na na-order natin sa Shopee. Tapos ko na rin siya, nadala ko na rin siya sa machine shop para mabutasan. Kasi mapapansin natin yung
um, bracket na binili ko is for MT-09 talaga, hindi siya for MT-15. Kaya maraming tweaks na kailangan gawin para lumapat siya dun sa mismong MT-15, no? So tara. So itong MT-09, ito yung nabili natin, no? This one, ito yung bracket na pang MT-09. So ito yung ikakabit natin ngayon. So bakit pang MT-09 yung binili ko? Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pag bumili ka nung stock sa MT-03, stock na plate light sa MT-03, ito yung plate light niya. Okay? So ngayon, ito, nandito sa ilalim, kung ikukumpara mo, yan, ikukumpara natin, as you could see, pababa ito, no? Ito, slanting position siya. So kaya mas maganda siya kasi mas palayo siya dun sa gulong, no? Hindi naman sa palayo masyado, pero makikita mo kasi na mas mahaba yung sakop niya, and at the same time, pag nag-bounce yung motor, alam mong hindi siya sasadsad dun sa gulong, no? Yan. So ito yung stock, ito yung for stock MT-03, which is yung nilagay natin dun sa MT-03 natin. Tapos ito naman yung for MT-09. Itong sa plate light, para magamit natin sa MT-15, no? Kailangan nating palitan yung gugupitin natin ito mamaya kasi ilalagay natin ito dun sa panibago nating plate light, no? Siyempre, kabit muna natin. Ayan, so kakabit natin ito. Yan, so good na. Kabit na natin. Ngayon, ito na yung kakabit natin. Ito. Saktong-sakto lang siya sa MT-15, no? So, mapapansin natin dito sa ilalim, yan yung minodify natin. Kung sisilipin mo dito, meron siyang washer. Medyo nahirapan tayong ikabit itong mga brackets natin, ano? Pero regardless of that, wala naman siyang masyadong naging problema. All goods naman, at napakaganda niyang tignan. Napaka-solid, napakalinis ng tignan, ano? Kung titignan mo dito, no? Okay yung yung bracket niya, no? Ang galala pag nag-bounce yan, hindi yan tatama dito sa mudguard natin. Bakit? Pag nilagay natin yung plaka natin mamaya, so titignan natin kung paano yung atake nito mamaya pag nilagay na natin. So tapos na natin ikabit yung tail tidy na galing sa MT-09 dito sa ating MT-15. Sobrang angas. So pag tinignan mo siya sa side view, makikita natin, no? Ayan. Sobrang linis niyang tignan, tapos ang unique niyang tignan, no? So kung gusto niyong tignan, kung gusto niyo ito, cover natin ng mas malapit. So ganyan ko siya kinabit, medyo may konti siyang allowance, hindi siya talagang sobrang plug and play or fit, kasi nga DIY natin to, diba? Nabutasan natin sa machine shop, and also hindi po yan, wala po yung butas dito sa ilalim. Bakit? Kasi lahat yan nilagyan natin po siya ng metal plates na custom made din po for MT-15. Bali, ang talagang nilapat lang natin ay itong brackets, no? Itong mga brackets na yan, ito, this one and this one. Ito yung pinabutasan natin, as well as yung holder ng plate natin, no? So ito, custom made to for MT-15. Ito rin for MT-15 yan, yung cover na yan. So huwag yung mag-alala kapag naglagay kayo ng ganyan, hindi naman siya mapapasukan ng tubig, and at the same time, safe pa rin naman siya sa wirings natin, ano? Napakaganda niyang tignan.
Yan mga ka-MT. Solid. Solid siyang tignan mga ka-MT. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау.